Paano po ba mag-register ng isang new member gamit po yung tinatawag na credit wallet. So, ang credit wallet po, ito po yung earnings mo. No, kasi dito po kay LiveGood, pwede nyo pong yung earnings nyo ay i-direct ninyo sa ATM, sa bangko ninyo, or sa cryptocurrency account if you have one, or yung last option is through credit wallet. So, ang credit wallet po, pag inactivate nyo po yan, gagawan po natin yan ng separate video po. Maiipon lang yan sa account mo. So, pag may ipon kang earnings, pwede mo naman po iyang gamitin para pambayad sa new registration. Pwede mo yan sa monthly subscription. And pwede nyo rin po siyang gamitin pambili or pang-purchase ng product. At isa po sa pinakamagandang part pa ng credit wallet is that pwede po kayong gumawa ng peer-to-peer transfer. Let's say may downline ka na nangailangan ng $50, $10, pwede nyo pong i-transfer yan sa ibang account. No, so meron na po tayong ginawang video for that. So for today, nakafocus lang po yung ating video sa registration. Okay, so paano po ba mag-register using credit wallet? Okay, so first thing first, make sure po na nakasign up po siya sa landing page ng kanyang sponsor. So yung sponsor po ay yung tao nag-invite sa kanya or yung upline niya. So yung upline, papadalan po yung new member ng kanyang landing page. Pag nakapag-sign up na po siya sa landing page, ang gagawin po natin ngayon is ipo-pull out natin yung sign up niya. Okay, paano po ba yun gagawin? Okay, ganito po. So, unang-una po, kailangan po, i-pull out nyo po siya dito sa tinatawag nating securemyposition.com. So, yung ilalagay nyo po sa Google Chrome or sa browser mo is yung sinasabi nating securemyposition.com. So, nandyan po, nakikita nyo po ano. So, click on search. Yan. So, ito po yung makikita nyo po. So, nakalagay po dyan, email here. Dyan nyo po ipapasok yung email address na ginamit nung taong nag-sign up sa landing page. So, itatype lang po natin, ano. So, wait po. JAYMIC 25@gmail.com. Okay. So, in this case po, yan po yung email address na ginamit. Ang i-click nyo po kasunod dyan is View My Team. Pag click nyo po yan, lalabas ngayon po. Ayan. So, nakalagay po dyan si Mickey J. Ito na po yung kanyang reservation. So, hindi nyo po pipindutin yung lock in your position. Yung lock in your position po, ito po ipinipindot lang pag kayo po ay magbabayad through credit card or cryptocurrency. Pero pag credit wallet po, hindi po kasi kompleto pa yung information doon. Okay, so ang gagawin nyo po, pipindutin nyo po yung 3 lines o yung tinatawag nating hamburger icon sa upper right corner at pindutin nyo po yung my info. Kasi bakit kukumpletuhin pa po natin ang kanyang information. So click my info. So ayan, makikita nyo po yung initial information niya. Okay, so ang gagawin po natin dyan is idadagdag natin unang-una yung kanyang phone number. So click nyo po yung change. Then, idadagdag po natin ang kanyang phone number. Ang kanyang phone number po ay, so, yung ibang information po ay medyo i-encrypt natin for security purposes, na para maproteksyonan din po natin yung identity ng ating new member. So, after that, pag nailagay nyo na yung phone, just simply click on save. So, isi-save ng system yung phone number niya. Click on continue. After nyo po maklik yung continue, dyan makikita nyo sa my details, nakalagay na po ang kanyang phone number. Ngayon, ay dadagdag naman po natin ang kanyang shipping address. So, click link po yung change. Siyempre, country is Philippines. Okay. Yan, hanapin po natin sa drop down kasi si LiveGood po ay nag-operate sa more than 120 countries po. So, click Philippines. At siyempre, ilalagay po natin ang kanyang full name. Okay. So, ang full name po niya is, ayan po. Kung may middle initial, ilagay niyo po. So, tayo naman po ay nagpaalam doon sa owner na gamitin ang kanyang information, no? So, hindi po tayo madi-data privacy dito. So, line 1, yan po ilalagay yung kanyang address. So, sige po, ilalagay natin yung address.
Ayan po, no? Make sure everything is correct po. Alright. Ayan, YY. Then, second line, pwede nyo na ilagay po dyan, no? Then, Nueva Ecija. So, ayan, dahan-dahan lang po. So, sa city, pwede nyo lagyan din yan Nueva Ecija, no? Kahit magdoble-doble po yan. No, sa state po, wag po kayo matakot kasi 3 letters lang po talaga yan kasi naka-design po ito sa 3 letters initial ng US. Okay? Siyempre, wag nyo pong kakalimutan yung zip code. Okay? So, hindi natin natanong. So, pa-update na lang natin. In the meantime, lalagyan natin siya ng temporary zip code na 1234. Okay? Then, click on save. Okay. So, ayan, nakompleto nyo na po. So, dahil nakompleto nyo na po yan, ang kukunin nyo po sa part na ito is yung kanyang Live Good ID number. Okay, so ako pong ginagawa ko dyan, ini-screenshot ko po siya. Yan. Ngayon po, ito po, you have to log out na at kailangan nyo na po mag-login doon sa personal account mo kung saan meron kang credit wallet. Okay, so ako po yung magla-log out dito. Then magla-login na po ako sa aking personal account kasi naandun po yung account ko na meron pong credit wallet. So, login. Okay. Then, after po natin mag-login, so ayan po, lalabas na po yung aking account. Ngayon, doon po sa account, pupunta tayo sa aking earnings. So, click nyo ulit yung hamburger icon. Then, after that, click on My Earnings. So, ayan po siya. Pagpunta nyo po sa My Earnings, ayan na po yung earnings. Pindutin nyo po yung credit wallet kasi papasok tayo sa credit wallet para magamit po yung credit wallet. Okay. So, ayan po, nakikita nyo, meron po akong currently have $293.02 on your account. So, ano po yung silbi ng kanyang user ID? Yun po yung ilalagay niyo dito. So, punta lang po ako sa aking photos. Hanapin ko po yung screenshot na yan. So, andyan po. So, ang kanyang Live Good ID number ay nandyan. Na-capture ko na. Yun po ilalagay ko dito. Ayan. Then after that, just click on continue. Doon po sa choose credit type, wala po kayong gagalawin dyan. Click on continue. Then dito po, dito na natin ngayon gagawin ang kanyang username and password. Okay. So ayan po, nakikita nyo. So diyan ko po ngayon gagawin ang username. Siyempre pag ako po nagpa-process, hinihingi ko na po yung user ID na gusto niya at yung default password. Pag sinabi nating default password, ito po yung password na temporary na gagawin na after nito, i-change naman po nila. So, punta muna tayo sa username niya. Okay. Then, gagawa po tayo ng password. Okay. One more. Kailangan mag-match po sila. Ayan, then dyan nyo po makikita, actually ito rin po yung page kung saan pag gusto nyo po mag-purchase, naandyan po yung mga products natin, no? Makikita nyo po dyan. But in the meantime po, punta tayo sa pinakailalim. Sa pinakailalim po na yan, hanapin nyo yung Become an Affiliate. Then you click on that one, pipiliin nyo po yung $40. Then meron tayong dalawang option sa membership. Pwede po kayo mag-yearly membership, which is actually $99.95 or monthly. So in this case, since magma-monthly lang siya, pipiliin natin. So, sa ganitong klaseng transaction, dalawa po babayaran mo, yung $40 and then yung $9.95. Okay? Pag nasiguro mo na yan na na-click mo na, click on continue. Ayan. So, sa page na ito, hihingian ka niya ng confirmation. Tama ba yung information? So, titingnan mo yung pangalan. Titingnan mo rin po ang kanyang last name, yung username. Pag tama na po, ang status niya ngayon ay pre-enrollee. Bakit pre-enrollee? Kasi hindi pa kompleto ang kanyang logins, okay? Or hindi pa na kompleto ang kanyang registration. So, dito naman po sa product selection, i-double check mo, making sure na ang binayaran is $9.95, which is the first month, and become an affiliate of $40. So, $49.95 po
ang total na mababawa sa aking credit wallet. Then issue credit. Then you have to click on OK. Yan, napakadali pong gamitin ng ating credit wallet. So kung napansin nyo po, nabawasan na po ang aking credit wallet. Now, paano mo mako-confirm na naging successful yung transaction? So click nyo po yung credit log. At dyan po sa credit log, makikita nyo po, nandyan na po siya, no? Yung kaka-encode natin, nagbayad po siya, no? So nakalagay yung date, even yung time, description, nakalagay po monthly membership and become an affiliate, at yung kanya pong pangalan, which is, yun na nga, at ang amount na $49.95. So, done na yan, kompleto na yan. So, paano mo masisiguro ngayon na successful po yung inyong registration? So, syempre, gawin mo mag-log out ka sa page mo at i-log in mo yung page niya para malaman natin kung successful. So, ang ilalagin na po natin dito ngayon is yung login ng bago nating member. Okay? So, ano ba yun uli? Okay. At ang kanyang password. Alright. Now, click on login. Ayan na po. So, lumabas na ang kanyang welcome message. Welcome, Mickey J. Ferrer. So, ibig sabihin po, successful po ang kanyang registration. Ito na po yung pino-forward ko sa lahat po na bagong members to confirm na yung registration po ay successful na. Ngayon po, reminder din, pag kayo po may bagong sign up, kindly guide them paano po mag-login sa account. Ano po ba yung kanilang kailangan tingnan. Also, I would like to explain, sir, paano ko naman po makukuha yung pera ko? So, if you notice po, yung earnings ko, ginamit ko as credit wallet. So, paano ko makukuha yung earnings ko doon sa credit wallet? Yung tao na nag-join po, yung kanyang bayad, instead na siyang magbayad diretso po, ipinasa po niya yan sa aking GCash. Okay, so dahil nasa GCash siya, yung credit wallet na laman ng account ko naging pera. Yung GCash naman, pag meron na ako na ipong amount sa GCash ko, ang gagawin ko naman, ita-transfer ko naman yan sa aking ATM para naman ma-withdraw ko at maging pera na po talaga siya. Okay, di ba napakaganda ng credit wallet, napaka-flexible niya. Kailangan lang aralin mo, panoorin mo yung mga videos natin. Ang dami pong available tutorials sa YouTube para po kayo ay matuto, kasi ang sikreto pa sa ganitong negosyo is kailangan maintindihan mo paano siya gawin. Okay? Para later on, pag may mga downlines ka na at meron ka ng credit wallet, magamit mo yung credit wallet mo ng tama. Okay? So maraming salamat po sa panonood ng ating tutorial ngayon. I hope nakapag-share na naman po ako ng panibagong kaalaman para maging successful tayo. No? Tuloy-tuloy lang sa pag-aaral, because once again, no means edge. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo sa pag-learn. Okay?